Currently, naka-eco mode po tayo, sir. Mahina pa lang siya. Opo, meron pa siyang normal sa sports mode. Okay. Oh. Kaya charge na siya. Yeah, opo, tama po. Kasi ito, sir, yung nag-minor po tayo, yun yung reality braking. Yung bumabalik sa atin, negative 13 kilowatts per hour po yan. Oh, nice. Kumusta yung new car ko? Ganda. Ano, company car to? Pang site visit? Oo nga eh. Pag naman po, horizontal is the blower. Pwede naman din po yung BYD voice command. Hi BYD, Here. increase my fan speed. It's too hot. Sure. The Yun. temperature. Open sunroof. No problem. Close sunroof. Copy that. Ang bilis siya mag-response, no? Yes. Okay, ano yung features nito na wala pa sa ibang sasakyan? Actually, sir, yun talaga yung na-highlight po talaga namin is DMI. DMI. So, refuel lang, wala tayong gas? Apo, sir. Sina-charge pa rin siya, boss? Yes, sir. Okay. Wow. Oy, Chinese, ni hao? Ang gandaan, sir, dito sa DMI technology, sir. Ang design po niya is plug-in hybrid electric vehicle. Anong ibig mo sabihin? Meaning po, pwede po siyang i-charge, pwede po siyang pagasolinahan. Okay. However, sir, ito pong onboard generator natin or yung engine natin or Generator na siya, hindi na siya makina na. Opo, Okay. yung internal combustion engine natin is ang kanyang purpose is to charge the battery when the battery is depleted. Ganun pala. Kaya ang tawag po namin sa gasolina na yan is extender. Technically, para siyang masasabi mo na full electric car siya, mayroong backup na generator. Tama po, sir, exactly. Yan ang hindi wala sa Tesla ko. Yan, sir. It prioritize electric first din po. Kaya, sir, meron tayong dalawang option. Isang EV or battery alone range and HEV, hybrid electric vehicle mode. Okay. Ibig sabihin, sir, ng HEV, sir, is gasolina lang. HEV. Driving po siya. No, okay. Kagandaan naman dito, sir, sa DMI technology natin, sir. For example, sir, nag-deplete tayo ng 20% and below, automatically siya mag-switch ng HEV without pressing anything. O wala tayong gagalawin kasi hindi siya pwedeng malobat ng less than 20%. Yes, sir. Automatic na po siyang mag-switch ng Wow. HEV. Matalino siya. However, sir, pag halimbawa, sir, na ma-maximize natin yung charge, doon yung mas malaki yung savings. Kasi Okay. magkakaroon ka ng option na full EV lang. For example, yan, sir, EV. Mm-mm. Ibig sabihin, battery alone range lang po siya. Battery lang po ang pumupulso. Okay. Galing, ha? Kaya, sir, nakadesign siya, for example, mga long drive. Halimbawa, sir, long drive tayo. HEV nyo muna, sir, para at least pupunta tayo sa city driving or halimbawa na traffic na tayo sa city. Pwede mo na i-switch siya ng EV para at least kuryente na lang ang gumagas sa atin, sa driving natin na yun. Para magamit naman yung gasolina. Opo. Mahal yung gasolina, baka puro charge ko na lang gawin niya. Opo. Solar ako eh. Opo, yun nga maganda rin po para at least parang libre na po yung majority ng drink. Hindi ba tayo mapapanisan ng gas niyan? Kagandahan po dito, meron po kang tinatawag na break-in period for the first 2,000 kilometers. Kaya usually po, siniset po namin ng 70% save at HEV mode. Ito po, para at least balance lang po na meron kayong EV saka HEV na kukonsume. Okay. Kaya sir, later po, ituturo ko po sa inyo pag halimbawa yung mga smart driving dito. For example, pag long drive po. Then sir, ito po sa energy manager. For HEV mode lang po yan. Ibig sabihin sir, disregard natin yan pag naka-EV. Kasi sir, for example, galing tayong 100%. Kalimutan nyo na muna yan sir. Kasi ang prioritize niya is ubusin yung battery mo. Once na nag-deplete 20% and below, automatically siya mag-switch sa HEV. Ito na magiging ano po niya, magiging controls. Ano tong high-end? Ano yan? Ito po kasi is may tinatawag na regenerative braking. For example, Sir Alfred, nagme-minor, nagbe-brakes po tayo. Meron po tayong nare-recover or nasusustain na energy na pumapasok Sa battery. sa battery po natin. Ito naman sir, kaya pinapalitan siya. Kasi pag high, for example, mga downhill, like going... Para mag-charge siya mabilis. po sir. Tsaka mas malakas ang engine brake. Yes po, tama sir. Saka pag-recover ng battery. Parang added lang naman po yan. Ang ibig sabihin lang po yan, walang nasasayang na driven. Lahat ng motion mayroong reason. Yes, May tama. nangyayari. No? Sa sounds naman sir, may 12 speaker ka na dyno audio na. Dyno audio. Opo. Okay. 12 siya, no? Yes. Asan ang voice control? Sir, Ito? Yes po sir. Saka meron ding high BYD. Hi, BYD. Ayan. High BYD. 我叫你。 Baguhin ko na lang sir yung sa ano. Chinese. Oo, naka-Mandarin po kasi siya. Oo. Pwede naman di pong off yan. For example kasi nadidetect niya na nag-BYD po kayo. Minsan nagpa-pump siya kaya pwede rin natin i-close siya. Pwede kasi siya pwedeng pinutin physically po here sa steering wheel po natin. Hi, BYD. 说法吧，来了。 Open sunroof. 抱歉，我没有听懂。 Gagawin niya 换个说法吧。 O dapat Chinese? Yun. Okay, test drive na natin. Test na po natin. Ito sir, ang kagandahan po dito sir, wala na siyang electronic parking brake or handbrake na lever type. So, once na nag-engage tayo ng drive, pag ganyan po, pag binitawan nyo po yung brakes, dahan-dahan, dire-diretso na po. Wala na po siyang yung binababang electronic parking brake. Baliktad naman to sa Tesla. Yung sa akin, sa gas ka lagi nakatapak. Ito lagi sa brake nakatapak. Opo.
Napakatipid siguro nito. Tipid to sir, lalo na sir kung na-maximize niyo po. Kasi kailan po nag-trigger si internal combustion engine? Kasi depleted yung battery. I-charge ko pa siya. Halimbawa sir, going kayo sa somewhere na Manila, galing kayo sa full charge, sigurado po, frequent na lang din po yung internal combustion engine. Okay. Tapos currently is naka-eco mode po tayo sir. Mahina pa lang siya. Opo, meron pa siyang normal sa sports mode. Okay. Ayan, suma-charge na siya. Oh. Yeah, opo, tama po. Kasi ito sir, yung nag-minor po tayo, yun yung rigidity braking. Bumabalik sa atin, negative 13 kilowatts per hour po yan. Oh, nice. Pwede na tong company car para pang site visitation namin. Alam mo sir, nakakatawa nga po kasi may mga client ko, bumibili sila yung 6, yung parang medyo modern namin na Okay. ginagamit pang business, pinangkakarga kasi matipid daw. Oo, tipid eh. So, parang i-let go mo na yung interior mo na medyo madami kasi car yung ano. Sunduin ko lang yung wife ko, ha? Apo, apo. Sama natin sa test drive. Ayan na, yung aking wife. Okay, parking, pindot lang. Pipindutin niyo lang po. Then, okay na po siya. Wala na po siya ulit electronic parking brake or hand brake. Galing. Hi, ma'am. Kumusta yung new car ko? Ganda. Ano, company car to? Pang site visit? Oo nga eh. Hindi ko pa nakita to ng aktor Actually, boss, hindi namin nakita. Tiwala kami na okay yan. O, sige. First time namin nakita, bro. Ito yung loob. Parang hindi white, parang silver. Actually, pearl white po kasi yung marketing na ano po niya. So, ito na po talaga yung lightest color po niya. Okay. Ma'am, wala lang po siya yung parang kick sensor. Pwede naman din po mga or dito po sa... Wala siyang kick sensor. Hindi, wala din naman kami ganun. Ah! Uy, may wheel tech. May paribon! Si Wilton! Picture natin. Opo, opo. First ever na 7-seaters namin na DMI technology or hybrid. Ilan yung baterya niya? Ilang kilometro po? Kung kilometers po is 110 kilometers battery alone range by the books. Pag naman po kilowatts, so yung battery capacity is 25.5 kilowatts. 100 km bago malobat yung baterya. Yes, exactly. Okay. Ang una, kunwari low bat na siya, so maggagasolina na siya. Yes, ma'am. Mag-switch po siya ng HEV, pero hindi siya talaga technically, ma'am, na gasolina lang. Mixed driving na po siya. Okay, okay. Kaya para siyang typical natin na masakyan na drive and go, gas and go, pwede naman. Saan ang charging ano niya? Sa charging port po is right side po ng sasakyan. Oh, ano yan eh, may supercharger. Yes po, may DC fast charging. Ano? Oh, ito yung Type 2, ito yung CC2. My first, BYD. Yes. Alam mo mama, ang ganda nga dyan kung catch niyan. Pwede nga rin pong gawin siyang generator or source of power. Kasi may tinatawag Saksak mo lang, no? vehicle to load. Wala bang kasama nun? Adapter, walang kasama. Meron po yung sa B2L po. Nandyan? Apo, dito po. Meron palang kasama eh. Ito po yung una po, portable charger nyo po. Ito Yan. saksak sa normal 220 volts. Okay. So kasama to, sir. Apo, kasama po yan. Libre to. Yes po yan. Wow, yun. Yun po yung wall charger nyo po. Ayun, may Libre wall din po charge. yung wall charge. Oy, libre din. Installation. Installation lang po Oo, yun. okay lang yan. Ako na mag-install. Yung installation may bayad. Opo. Ako na lang mag-install. Apo, sir. So, ito yung portable charger. Yes po. So, ang design po kasi niya, you can bring it anywhere po. However po, may catch po kasi yan eh. Kailangan may grounding po yung talagang socket na pagsasasakan niyo po. Bakit yung gamit ko hindi na kailangan? Yung kasing design po ng portable po nung BYD. Kasi Oo. safety measure po nila grounding eh. Ano siya, wag-warning siya, no? Hindi siya andar. Hindi siya magpuproceed. Iilaw po siya, pero hindi siya magpuproceed Oo. ng charging. Okay. So, ito na, yung Then, ito extension. Po, yes po. Ito na, mami. You have a big power bank. Buksan na natin. Ibang sir, binuksan ko na po. Okay lang, go. Bubuksan rin naman namin talaga yan. Sabi niya, At least, sabi niya, ay, na camping. Actually, binuksan ko Para sabihin lang niya, bago yan lahat po ng BYD units may capability for the vehicle to load function. Okay, nice. Baka pwede ko rin itong gamitin sa ibang unit ko eh. Testin niyo sir kung compatibility po siya sa mga ganyan. Oh, saksakan ng charger. Pwede isaksak, no? Ayan. So, nagdi-discharge na yun siya. Ako po sir, Pag inon ko, ayun, no? So, andar yan. Kasi mayroon din siyang power trip dito. Wow, ganda. May kotse ka na, may power bank ka pa. Paano ito tinatanggal? Sir, i-push po muna natin, then pull. Sir, ganito po pala. Push. and Unlock pull. po natin sa sakyan. Ayun. Push and pull. Yan. Basic. So, pag sinaksak mo, kailangan mo siyang i-push and i-unlock mo Unlock na. po muna sa susi po, then push and pull. Okay. Galing
Tingin ko pwede to sa sa ibang electric car ko. Check po natin, sir. Oh, kung check natin kung sasabog. Pag sumabog, hindi pwede. Kasi Ganda, very nice. however, sir, wala na po itong spare tire. Yung po sa BYD. Pero meron po siyang tire repair kit. Ah, Meron ito. po tayo siyang tire compressor, tire sealant, reflective vest, saka early warning okay. device. So, no need for spare. Po. Lagay natin dito yan para di mawala. So, Okay. sir, ito pong AC na wall charger po natin, 7 kilowatts po yung capacity po niya. Approximately siguro 3 to 4 hours. Okay. Full charge na po. Pero depende pa rin po sa po galing yung battery niyo po. Sige. Di ba nalubog? Sir? Hindi, sir, magrasa po yan. Kasi yung mga Sabi niya, sir ka daw, mukha kang lalaki. Sorry, ma'am. Anyway, could you show us doon sa mga kaya pa niyang gawin sa loob? Sige po. Mami, wanna go inside para at least malaman mo pa kung ano yung mga features niya. Okay. Mapapansin niyo, sir, less button na po yung sasakyan natin. So, wala na siya masyado marami. Nandito na lahat. Oo, sir. For example, sir, sa aircon, technically, sir, talaga, dito talaga siya sa screen. However, meron tayong shortcut ng 3 fingers. Pag, sir, vertical, ito po yung temperature. Pag naman po horizontal is the blower. Pwede naman din po yung BYD voice command. Hi, BYD. Here, Increase my fan speed. set to 6. Is too hot. Sure, the Yun. temperature has Pwede naman din po yung mga controls na halimbawa sa mga Windows. However, huwag din po naman ibababa yung sa Windows po kasi bago lang po yun. Pilit po muna natin 3 to 5 pa. Pwede din po dito yung mga controls like yung sa sunroof. Hi, BYD. Please say it. Open sunroof. No problem. Close No sunroof. Copy that. Mabilis siya mag-response, no? Yes. Pangalawa naman po, actually kahit naman taglish po, basta makuha lang yung mga keywords, okay lang naman. Kumbaga isa po yung sa trademark ni BYD. Kahit Tagalog. Taglish po talaga. Then at the same time, ito naman din po yung mga features, actually bare minimum na rin po kasi sa mga intelligent cruise control, like parang automatic cruise control. Meron po tayong blind spot detection, lane departure assist, emergency braking, rear collision warning, saka forward collision. Meaning lang po niya ng ADAS or advanced driving. Kumbaga panatag ka na kahit si system is may support ng safety po. Okay. Pero ang main talaga po na highlight po talaga nito is the DMI technology or dual mode intelligent. Actually po sir, kahit po mag-HEV po tayo, hindi po siya literal na magagasolina. For example, ito sir, hindi naman naka-HEV tayo or hindi naman nag-trigger sa internal combustion kasi intelligent siya. So meaning, pag lang may spot lang po siya na pwede siyang sumikot, dun lang niya i-charge yung battery. Then going back naman din po sir sa ating pagsiset ng sa charging po. Sa HEV po, ito po yung sa energy manager. So here, pwede nyo pong utusan yung sasakyan na ito po ang target niya recover while cruising. So, meaning po sir, pag wala kayong time mag-charge, pwede nyo pagasolinahan lang siya. Tapos kayo na po bahala mag-set kung ilang po naka-deliver po na battery percentage. However sir, kung gusto nyo drive and go lang, yung gusto mo pinaka-efficient lang sir, tanggalin nyo na po yan. Kumbaga, i-save nyo lang ng 20%. Ibig sabihin, dyan lang po maglalaro yung battery charge ng sasakyan. For example, 20, 19, 20, 19. Medyo onti lang yung nagagastos talaga na gasolina. Kasi naka-automatic na siya sa system na naka-minimum ka lang na battery percentage. On the other hand, pag naman po 70 kasi, tina-target niya na at least 70 maka-recover ako ng battery. So, may consumer rin po to. However, in return naman po, pag nakaipon naman kayo ng battery percentage, para at least pag nag-traffic na, at least malilipat nyo siya ng EV mode para yun na lang po gagamitin nyo. Kasi sir, hindi na po natin malilipat ng EV pag naka-below yung percentage ng battery. Kagaya 19, hindi na Yun malipat. po. Hindi malipat. Kailangan po is 20 and above. Okay. Then sa controls po, dito po yung sa EV, sa HEV, pagpalit po. Dito naman po yung driving modes. Actually, hindi siya masyadong accessible like yung dating mga driving modes na dito lang sa steering wheel. Pero, for example, magdadrive kayo, at least alam niyo na agad May po eco, po yung normal. gagamitin niyo pong driving modes. Okay. Then, sumunod sir, ito naman po yung mga normal lang naman din nakikita natin sa usual po, yung auto hold function. Ito sir, sinabi ko po kanina wala na electronic parking brake pero meron pa rin po dito. Pero meron din dito. Ito po is match lang po tapos pag neutral niyo po. Usually kasi pag neutral tapos handbrake. Pero once sir nagpindot ka ng park, automatically Automatic na mag-engage na po rin siya without pressing anything. Yung stop and start niya, ito na yan. Opo sir. Then pwede rin natin patayin po itong function na to sir. Actually sir, may isa pa siyang function na auto power on. Patayin ko po na sir ha. Sige. Tapos sir, paapak na nga lang po ng brakes. Yan, off siya, no? Apo. Pwede rin po siya mag-start pag inapakan natin yung brakes. Or halimbawa sir, nag-enter tayo, nadala natin yung susi. Kumbaga na-detect ng sasakyan na pumasok po yung owner, nag-auto power on na rin po siya. Okay. Pero sir, kung gusto natin yung typical na press the brakes, then start and stop, pwede naman din po na-off naman din po yan. Okay. Then sir, ito normal lang naman yung ambient lighting. Pwede naman sir yung nagre-redeem kung ano po yung sound. Then ito sir, mga normal na lang din po ito. Then ang kagandahan din po nito, kung sa blind spot monitoring, for example sir, nag-idle ka tapos plan mo magbuksan ng pinto, mag-warning siya, halimbawa may mga sasakyan on your behind. Mag-go warning siya dito sa Mag-warning side. po siya, tapos
magsasalita rin po yung sasakyan natin. Yung, Okay. Pag lang po may mga mabibilis na detect. Okay, ano yung features nito na wala pa sa ibang sasakyan? Actually sir, yun talagang hina-highlight po talaga namin is DMI. DMI, yung energy na yun, no? Yes po sir. Kasi sir, ang design po namin is priority electric. Yung mga unang hybrid, mga plug-in hybrid kasi literal po na di-charge, di-gasolina. Okay. Ito po kasi intelligent po siya. So nababalance po niya yung power source kung saan siya kukuha na. Ano. So Okay. hindi po siya nakadepende sa internal combustion engine. Mm-mm. Majority pa rin ng driven natin is electric mode kasi electric motor po ang nagpapatakbo ng sasakyan. Naniniwala na akong mahal ang gasolina. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi ko pinultank eh. Sir, ano pa maganda sa tip, sir? Sa una nyo, sir, na ownership, maganda, sir, i-full tank nyo po na isang beses. Para at least sa susunod yung Kuya. sa susunod nyo pong Yeah. fuel tank, alam nyo po kung ilan lang po yung ipoportion nyo po for this vehicle. Oo, tama. Pwede ko charge to pala, no? Pwede rin po, sir. Charge mo muna. Para at least mag-reflect po yung 110, then yung 1,000 kilometers sa on the right side. Okay. Pag all. Yan. So, meron pa ba akong kailangan malaman? Actually, sir, yun lang naman din po umiikot talaga si ano. Okay. Then, So, sa- connect na lang sa phone. Pwede i-connect sa phone to na makakontrol, hindi? Yun, sir. Kagandahan, sir. Nakasync na po yung BYD application. Pwede na po natin i-register yung BYD application. Sa phone ko. Yung email address pong ginamit ko po yung binigay niyo. Okay, Then okay. later, sir, pwede po natin I-connect. activate. Sige, sige. If ever naman po na na-connect na natin sa BYD application, ito naman po ang itsura ng BYD application. Yeah. Here po, ma'am and sir, makokontrol nyo po yung sasakyan. Ma-i-start nyo po. Pag in-start nyo po, pwede nakabukas na rin yung aircon. Mm-mm. Para at least pag nag-ingress po kayo, hindi na po ganun kainit sa Mm-mm. loob ng sasakyan. Ayan, Sea Lion 6 nasa likod yan. Anong mas maganda, boss? Sea Lion 6 o yung Tang? Ito po ang catch niyan. Pag hindi mo kailangan ng another 2 seats na third row, go for Sea Lion C. Pero Okay. kung kailangan mo, sir, yung sa third row seats, Mm. go for Tang DMI. Kasi yun lang naman di po yung difference. Parehas lang sila. Yes, Ang po, sir. pinakaiba lang yung seats. Yes, sir. Which is, Kumbaga, sa akin, mas okay yan kasi marami akong anak. Sakto. yes, sir. Family of 7. Kumbaga, sir, magdidepende na lang po siya sa purpose ng purchase ng vehicle. Okay, okay. Kaya pag halimbawa may nagre-recommend ako sa mga clients ko po, for example, hindi naman niya kailangan yung third. Kasi usually yung third row seats na yan yung mga in case of emergency Mm. na mga seats eh. So, kung hindi naman po siya family of 7 or 6, sila yung 6, hindi na po sila magkakamali doon. Okay. Tapos sir, Wireless lang siya. wireless upper CarPlay din. Sir, tatanggalin ko na lang po. Nag-waste po kasi ako kanina. Okay lang, no problem. Connect na natin? Sige po, pwede. Sige. Ilang phone ang pwedeng i-connect? Isa lang sir, yung para sa CarPlay. Wait lang. Etong gagamitin ko. Akin na yan. Ito sir, Tada! mga convenient sir yung wireless upper CarPlay. Kasi sometimes sir, iba kasi wired pa eh. Sa mga CarPlay po. Narinig yung mga tugtugan ko. Okay, so ito na yung natin. Yun lang. Yun lang naman ang kailangan ko malaman yata. Yes po sir. Then, ito po mga another amenities lang naman po ni BYD. Mm. Like, cellphone natin may App Store, may Google Store. Si BYD po may BYD Store. Okay. Pero po dito, i-connect lang po muna natin sa internet. Dito sir, pwede nyo i-download yung mga available na application ni BYD like Stringray YouTube. Karaoke, may karaoke po ito. Okay. Meron po itong YouTube, arcade, for example, sa mga bata po. So yung ito, iwa-wifi pa dito or pwede sa phone? Pwede naman po i-hotspot basta maganda po yung connection. In order to... Ano tong nakalagay? May 4G. Actually sir, ang kagandahan po kaya po tayo may, Wi-Fi. may BYD app sir is because of the eSIM or electronic SIM which connects okay. your phone and your device. For example, gusto kong mag-download. Ano sir, kailangan... Ito, install. Hotspot sa'yo? Nag-hotspot po, inayos ko po kasi yung BYD. Ano. Pero however sir, kung halimbawa wala kayong naka-hotspot, kunyari eSIM, hindi mo talaga siya magamit as internet yung eSIM mo. Pag sir naka-idle, pwede mong gamitin. Or pag driving, hindi na po siya pwedeng gamitin. Yung mga Yun. minute. Going back on their cluster sir, ganito siya katipid sir. Sir, ganitong controls natin, naka-idle tayo. 1 kilowatts lang per hour yung konsumo po niya. Oo nga, no? Oh. Ang tipid niya, no? Opo sir. So, pwede na palang 500 pesos lang pabaon ko sa tao ko pagka magka-site visit. Pagkain lang. May site visit sa Maynila. Tapos may charge pa sir, no? Pan-toll gate lang ang bibigay ko. Actually sir, mura pa po yung gasolina. Actually, mas mahal pa nga po yung toll namin. For example, magdi-deliver kami going south, yung SLEX, Skyway, SCTEX. Yeah. Compared dun sa consumption ng gasolina po. Galing. I'm impressed. So, ito yung mga sa Bluetooth na to. no? Tama. Kumbaga sir, iba kasi sir si CarPlay saka si Bluetooth pag halimbawa Okay. kinect natin. So, ayan, connected yung phone ko. So, may charger ba to sa phone? Ito po, may wireless charging din po siya. Then, ang kagandahan po dito, generous naman din po si BYD kasi meron siyang Type-C saka USB. Yan, mas mabilis yan eh. Mas mabilis po to sir, exactly. Ang galing, ang dami palang saksakan. Meron din po sir sa second row, kaya medyo generous din po siya sa saksak. Mayroon pang memory card? Kasi sir, ito sir,
di ba parang Android tablet po siya. Hmm. In near future, sir, pag dumami yung update, kasi continuously updating din So, po. pwede ako maglagay ng memory card pala. Po, sir. Pwede po. Galing. Kasi sir, ito to, may Android ka. Actually, sir, in near future, continuously lang po updating yung system ng BYD. Like, dati, sila yung 6, yung horn yung problema. May update lang pala, naayos na yung horn. And sometimes po, pag mga minor update, may tinatawag po kaming OTA or over-the-air na update. Oh. So, parang ano lang, parang hindi po tayo mahirapan dyan. Parang lang siya may tablet po kayo or may iPad po kayo dyan. iPad na malak na nandito, no? Kasi ganito lang din po siya mag-control. Kunyari, hahanapin mo yung Wi-Fi. Yan, dito lang siya. Okay. Mas better ba sa Android compare sa Apple? Not necessary, parehas lang naman po sila. Okay. Kaya sir, continuous. Pag mga major update po, yun yung time na pupunta kayo sa nearest BYD dealership nyo po. Punta ako sa Wiltec Cabanatuan. Yes, sir, ma-appreciate namin. Nag-plug pa. Nag-promote pa nga. Opo. Okay. So, yun lang. Bonus na lang to, sir. Meron tayo, sir, ventilated seat para lang. Oh, naramdaman ko nga dito. Opo, para comfort. Tapos meron din pong heated din po. May massage? Wala. Wala pong massage. Wala. Wala po siya. Okay. Tapos may heated din po yung isip. Kasi sometimes medyo pasmado. Then yun lang naman, sir. Pero all in all talaga, yung DMI technology talaga pinapromote ni BYD Tank. At the same time, yung seating capacity na, sir. Alright. Thank you. Sige. Thank you, boss. Salamat Maraming sa mabilis na pagproseso. Maraming salamat. Bagong service ng mga tauhan ko sa Watermax. Para hindi natin magamit yung gasolina pa. Sir, Oo, sir.